Okay, so start na po tayo. So magandang umaga po sa ating lahat na naririto ngayon. We are blessed. Mga bata, amen? Amen. So tayo po ang Kingdom Builders International Church, Isabela. So amen. So meron po tayong mga social media accounts sa mga gustong mag-join. So naka-record lang po ang ating mga service. Sa mga gustong pong manood, so mapapanood nyo po kami sa Facebook, www.facebook.com or KBI Kawayan. Meron din po tayong YouTube, www.youtube.com/KBI Church. And meron din po tayong email, isabellafamily@kbi-church.online. And sa mga gusto pong mag-join ngayon sa Zoom, meron po tayong ID po. 869-5904-8948. KBI po ang password. So sa mga gusto pong mag-request ng Bible, pwede naman po kahit hindi nyo kami i-email, approach nyo lang po ang bawat isa dito. Marami po tayong Bible pa na nakalagay, na meron sa ating Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Are we blessed? Thank you. Hallelujah. Basahin po natin ang Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, "The Lord is my refuge," and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample on the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Ayan. So, tayo po ay dumako sa ating komunyon o ang banal na hapunan. So, basahin ko lang po ang 1 Corinthians 11,
11, verse 23 to 26. So, ang sabi po dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa inyo, mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo ng Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So ang sabi po dito, tuwing iinom tayo, kakain ng tinapay at iinom ng saro o juice, ibig sabihin, tinanggap natin ang ating Panginoon bilang siyang ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Amen po? Amen. So, ang tinapay po na ito ay nagre-representa ng kanyang katawan na nabugbog sa krus at ang juice ay nagre-representa naman po ng kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo upang ang ating mga kasalanan ay mapawalang sala at tayo ay mabuhay ng walang hanggan. Amen po? Amen. So let's pray po. Lord, sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat po ang bawat isa sa amin, Lord God, na kami ay naririto sa inyong harapan upang marinig namin ang iyong mga salita. At Lord, nagpapasalamat rin po kami sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na kung saan kinuha mo na lahat ng aming kasalanan dahil sa labis mong pagmamahal sa amin. Inalay mo ang iyong buhay, Panginoon, para lang sa bawat isa sa amin upang kami ay mabuhay ng walang hanggan sa piling mo, Lord God. At tunay nga, Lord God, na ikaw ang aming nag-iisang Diyos na tagapagligtas at kami ay walang sawang magpasalamat sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Let's partake po. So magandang umaga po sa ating lahat. Tayo naman po ay darago sa ating bless. Alam ko po na sa ating lahat po ay bless po ng Panginoon ngayong week na to. Amen po? Amen. So, kung tayo po ay nagbibigay, alam nyo na po kung anong kapalit niyan. Sabi nga ng Panginoon. Kung magbibigay ka, ibabalik yan ng Panginoon ng 10 times. Amen. So, basahin ko lang po yung 2 Corinthians 9 verse 6. Kung mayroon po kayong Bible, pakibuksan nyo na lang po. So, sabi po dito sa 2 Corinthians 9 verse 6, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. So, alam nyo na po ang ibig sabihin nun, di ba? Kung magbibigay ka ng marami, mas marami yung ibibigay din ni Lord para sa iyo. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen? So, yun po yung pangako ng ating Panginoon. Sabi po niya, kung nagtatanim ka ng marami, and kung marami kang itatanim, marami kang aanihin. Kung walang itinanim, wala ka ring aanihin. Di ba may kasabihan po tayong ganon? So, yun po. Marami na po tayong tinalakay regarding po sa pagbibigay. Meron po sa Malakay 3 verse 10. Meron po sa, ano yun? Lucas 6 verse 38. Meron po dito, 2 Corinthians. So, isa lang po ang pangako ng Panginoon.
Kung cheerful giver ka, nagagalak sa iyo ang Panginoon at kaya kanyang pasaganain sa lahat ng bagay. Amen? Kung ikaw ay kuripot na nagbibigay, anong mangyayari sa iyo? Magiging mailap din yung pagpapala para sa iyo. Pero kung yung taong mapagbigay, ang Diyos lang bahala sa iyo. Amen? O, di ba? So, kung tayo po, dahil marami po tayong pagsubok sa buhay, kung minsan, di ba, mayroon tayong itinatabi na para sa Panginoon, para sa kanyang gawain. No, ito, ibibigay ko. Pero kung minsan, nauubusan tayo, nagagawa po nating, matutokso pa tayo na kunin yon at ibigay po ng mga pangailangan natin. Pero kung nalagpasan nyo po iyon, yung inipon nyo po para sa Diyos, hindi nyo po ginalaw at ibinigay nyo yun para sa Kanya, yun po, ang Diyos po, kayang-kaya Kanyang pagsaganahin sa lahat ng bagay, basta nalagpasan mo po yung pagsubok na yun. Ang para sa Panginoon, para sa Panginoon. Amen? Amen? So, let's pray po. Pag-pray po natin yung ating naibibigay para sa tahanan ng Diyos. So, Father God, we thank you for this day, O Lord. Ikaw ay aming Diyos na siyang aming sinasamba. Ikaw ay aming pinupuri sa lahat ng bagay, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, dahil ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng pagpapala at blessing sa lahat ng mga tao, Panginoon. So, we pray, O Lord, sa mga aking mga kapatid, ikaw nawa ang siyang magbigay, Panginoon, ng kanilang lahat ng pangangailangan, lalong-lalo na sa financial, Panginoon. Ikaw nawa ang siyang magpala sa kanila. Ito lang po ang aking dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. So, inaanyaya ko ang lahat na tumayo at tayo po ay magbibigay pugay. Ibalik natin ang kadakilaan ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit ng mga worship song para sa Kanya. Ayan. Ayan, so may bago tayong kasama sa ating music ministry. Ang nagbabalik. Welcome, Carlo Rivera. Ayan, isang palakpakan naman dyan para sa ating mahal na Panginoon. Amen. So, ipagpaumanhin nyo, sabay kayo sa amin. Sumabay kayo sa amin sa ating pagbibigay pugay sa ating mahal na Panginoon. Amen. Alright. 1, 2, 3, and... Lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you. I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to
sabay tayo. More than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Only you will I adore. Oh, I love you always. Come on, church. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Isa pa. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Only you will I adore. Only you will I adore. Only you will I adore. Amen. Ayan, magpatuloy tayong magbigay ng papuri sa ating mahal na Panginoon. Ayan, kantahin natin ang God of Revival. We see what you can do, oh God of wonders. Power has no end. The things you've done before, in greater measure, you'll do again. 'Cause there's no reason wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can save, no, all that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Let His overcome. You already won. Oh God of revival, you rose in victory, and now you're seated forever on a throne. So why should my heart fear what you defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no reason wall you can break through, no mountain you can move.
Amen. Amen. Ayan. So, ayan, patuloy lang tayo sa ating pagpuri sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa Kanya pa lang, panalo na tayo. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. How desperation I turned to heaven. You spoke your name into the night. Sing. Darkness, your loving kindness, shadows of my soul. Work is finished, and He's breathing. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. God has spoken, I am the King of kings, only His Son. Beautiful Saviors, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Out of the morning that sealed the promise, your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on
Pastor, kayo na po. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Back, I'll share. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ang Panginoon ng aming buhay. Wala kang katulad. At sa umagang ito, kami po ay narito. Nagpuri, nagpasalamat, at kaming lahat ay uhaw sa iyong salita na ibibigay mo sa amin ngayong araw na ito, nang magbibigay sa amin ng kalakasan, kasiglahan, kapayapaan, kalusugan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na inipon mo kami muli para sa ganun ay makarinig ng iyong salita. Sa iba't ibang dako kami nakatira, ngunit iisa ang aming puso at iisa ang aming damdamin, at yun ay ang makinig sa iyong salita na ipagkakalob mo sa amin, ibibigay mo sa amin ngayong araw na ito. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Ibinabalik sa iyo ang kalwalhatian sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ay nagsasabing, Amen. Purihin ang Panginoon. Sa umagang to, mga kapatid, yung mga kasama namin sa Facebook o kaya sa Zoom, sa iba't ibang dako ng daigdig, you are all welcome. Kami ay natutuwa at kayo ay kasama naming nakikinig sa salita ng Diyos na ibabahagi niya sa mga sandaling ito sa ating lahat. At ang pamagat ng kanyang salita na binigay sa akin ay walang itinatangi ang Diyos. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, sa New King James Version, sabi, God shows no partiality. Yan ang nakalagay. And God is not a respecter of person. Kaya kung iniisip ninyo na dahil sa kayo ay ngayon lang lumalagos sa kanyang salita, ay mas mahal ako ng Diyos kaysa sa inyo, ay hindi po totoo yun. Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa ating lahat. Kahit pa yung makasalanan na hindi pa nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, ang pagtingin ng Diyos doon ay kasing pagtingin ng Diyos sa mga may relasyon na sa Kanya. Ang ibig ko sabihin ay walang posisyon na yun ang tinitingnan ng Diyos. Posisyon sa social standing, hindi tinitingnan yun ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang puso ng bawat isa sa atin. Yung mga wala pang relasyon sa Kanya, siya ay nalulugod na balang araw magkakaroon ng relasyon sa Kanya sa pagtanggap
sa kanyang anak na si Jesus na ating tagapagligtas. Ngayon ay pupunta tayo dito sa mga passages in the scripture kung paano na itong pamagat na ito ay ating nakuha. Dahil ito ay sinabi ng ating kapatid na 2,000 years ago ay kasama ang ating Panginoong Hesus. At yun ay si Peter, si Pedro. Babasahin po natin sa Book of Acts beginning verse 34 to 48. At ang sabi dito, at nagsalita si Pedro. Ito po yung panahon na si Pedro ay pumunta kay Cornelius dahil tinawag siya ni Cornelius. Sinabihan siya ng Banal na Espiritu na huwag siyang tatanggi, kundi susunod siya dahil kailangan nilang marinig ang kanyang ibabahagi sa mga kamag-anak ni Cornelius, isang kapitan ng Italian regiment. At kailangan nilang marinig ang salita ng Diyos. Kaya dito sa verse 34, ang sabi nga niya, nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Ang ibig sabihin, that God is not a respecter of person. Wala siyang anong tawag dito? Wala siyang mas minamahal. Pinapaboran. Pinapaboran. Walang pinapaboran. Yeah. Praise the Lord. Papanggasanin ko sana eh. Praise the Lord. Walang pinapaboran ng Panginoon. Sabi nga niya, ngayon lang daw niya naunawaan na walang tinatangi ang Diyos. Bakit? Sabi nga niya, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. So, in short, kung ikaw ay Pilipino, hindi nangangahulugan na mas mahal niya yung German o yung Chinese o yung Japanese kaysa sa'yo. Wala siyang pinapaboran. Lahat ay mahal ng Panginoon. Ang nagkakaroon lang ng problema is at the end of this life kung walang relasyon, ang sino mang tao, anumang bansa siya, ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin ang regalo ng Diyos. Alam naman natin ang regalo ng Diyos, diba? Ang regalo ng Diyos sa ating lahat ay ang kanyang anak na si Jesus. So, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid. So, alam natin, ngayon lahat tayo ay meron ng relasyon sa Panginoon. Alam natin yung matuwid at hindi matuwid. Yung ayaw ng Diyos na gawin natin at saka yung gusto ng Diyos na gawin natin. Hindi po ba? Yung pagtulong sa kapwa, yung panalangin sa mga taong wala pang relasyon sa Kanya na tayo ay gagamitin ng Panginoon dahil ang mga taong to ay ipinadala sa atin para sa ganun ay makarinig ng salita ng Diyos para may bahagi natin ang Kanyang pag-ibig sa kanila. Yan ang mga gusto ng Panginoon. Siya ay nalulugod sa mga taong ganon. At ako'y naniniwalang nalulugod ang ating Panginoon sa inyong lahat na nandiyan sa Kawayan Isabela. Dahil nagagawa nyo ang bagay na gusto ng Panginoon. Alam po natin yun, di ba? Sabi nga niya sa Matthew
Yeah. All authority has been given to me in heaven and on earth, and go therefore and make disciples of all nations, uh, baptizing them in the name of the Father, the Son, or Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, sabi nga ni Jesus. And lo, I will be with you even unto the end of the age. Ang gusto ng Panginoon ay, Jesus ay, maibahagi natin ang magandang balita. Ano ang magandang balita? Na siya, na anak ng Diyos, nagkatawang tao. Siya ay nagkatawang tao para sa ganon, tubusin niya ang taong nagkasala. Dahil ang taong nagkasala, hindi niya pwedeng bayaran ng kanyang kasalanan. Ang pwede lang magbayad ng kasalanan ng isang taong nagkasala ay yung taong walang kasalanan. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus, He came on earth, born by the Virgin Mary, by the power of the Holy Spirit. Kaya, the Holy Spirit put into the womb of Mary si Jesus. Kaya nga, siya ay walang kasalanan dahil si Jesus ay hindi na naging tao because of sexual relationship. Hindi. It's because of the Holy Spirit na inilagay sa womb ni Virgin Mary, si Jesus. Kaya makikita natin dito na ang sabi ng Panginoon ay ang regalo niya ang dapat nating tanggapin. Sapagkat ang kanyang regalo ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya. Of course, alam nating lahat na tayong mga mananampalataya na ngayon ay may takot sa kanya. At tayo'y gumagawa ng nararapat. Kung ano yung mga sinasabi sa salita ng Diyos, yan ang sinusundan natin. Ang sabi nga dito, kahit tagasaan mang bansa. So, huwag nating isipin na kung tayo mga Pilipino, ay mas mahal pa ng Panginoon ng mga Israelite. No. Lahat tayo na tumanggap kay Kristo ay mahal ng Diyos. At nalulugod ang Diyos sa atin, lalong-lalo na kapag tayong lahat ay naibabahagi natin ang ating natanggap na balita, ating natanggap na regalo galing sa Panginoong Ama. At ang regalong niyan ay ang kanyang anak na nagbigay ng buhay para tayo mabuhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, napakaganda ang regalo ng Panginoon sa atin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo, Hesus Kristo, na siyang Panginoon ng lahat. So, makikita natin dito na ang ating Diyos, ang kanyang salita ay ibinigay niya sa mga Israelite. They were the chosen people of God so that the word of God will be shared all over the world. Lahat tayo ay makarinig ng salita ng Diyos at mag-uumpisa sa kanila at purihin ang Panginoon dahil si Abraham ay tinanggap niya yung utos ng Panginoon na umalis siya, pumunta sa ibang lugar nakasama ang kanyang pamilya. At alam po natin ang istorya ni Abraham na kahit na matanda na siya, ay nagkaroon siya ng anak sa kanyang katandaan na na through Isaac dumami ang tao sa buong mundo.
Hallelujah. Kaya ang magandang balita, ah, ang siyang pinahayag ng Panginoon sa kanila na ipapahayag din ng mga Israelita sa mga hindi Israelita, sa mga Hintil. Alam niyo yung mga Hintil, mga Gentiles, yung mga lahat ng taong hindi Israelite, sila ay mga Gentiles. Dalawang klase ng tao nung unang panahon. Ang taong yan ay Hudyo at saka Hintil, Gentiles. Kaya pag ikaw ay Pilipino, Gentile ka. Chinese ka, Japanese ka, ikaw ay Gentile. Ang Hudyo ay Hudyo. Kaya ah, ano, ah, inilagay ko rin dito yung hindi ko tinipe ko dito yung Acts 10:34 sa English ang sinabi, and Peter opened his mouth and said, in truth I perceive that God shows no partiality, which means He is not a respecter of person. Ang Panginoon natin ay ang tinitingnan niya ay ang puso ng mga tao, kung sila ay sumusunod sa Kanya o tinanggap nila ang Kanyang uh, gift, ang Kanyang regalo. Verse 37, alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paano pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinahihirapan ng diablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Gusto kong ipaliwanag ito sa inyo dahil ang daming ang nasa isip ng mga tao ay kaya si Jesus napapagaling niya ang mga tao na pinahihirapan ng diablo dahil siya ay Diyos. Nung panahon na ito ay nangyayari, si Jesus, bagamat siya ay Diyos, hindi niya ginagamit ang kapangyarihan niya bilang isang Diyos. Ang ginagamit niya ay ang salita na ibinibigay sa kanya ng Panginoon through the Holy Spirit. Pansinin niyo to sa verse 13. Alam niyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. So, si Jesus sa mga sandaling to ay ginagamit niya ang kanyang pagkatao, hindi pagka-Diyos, sa pagpapagaling. Dahil siya ay puspos ng Espiritu Santo, siya ay puspos ng kapangyarihan. Kaya at ang kanyang relasyon sa Ama ay nagkaroon ng koneksyon nung matapos na siguro babalikan ko muna itong dito sa verse 37, nung matapos na siya ay mabautismo. Alam niyo sa Book of Matthew, Matthew chapter 4 beginning verse 17. Ang sabi nga doon ay ang sabi nung nakita ni
ni John the Baptist, si Jesus, "You're coming to me to be that I will baptize you. No, you are supposed to baptize me, not me baptizing you." Yun ang sinasabi ni ni John the Baptist. Ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus, "Permit it now in order to fulfill all righteousness." Yun ang sinabi sa kanya ng Panginoong Ama na kailangan maud-bautismuhan siya. Kaya nga si Jesus, si Juan, John the Baptist, he baptized Jesus. And then after baptizing Jesus, doon sa River Jordan, anong nangyari? The Holy Spirit, the heaven was open. Sa book of Mark, it was opened by force. Parang pinilit na mabuksan. And then the Holy Spirit alighted upon him. And then after the Holy Spirit alighted upon him, pumunta sa kanya ang pinasposyon ng Banal na Espiritu. Ang sabi doon ay, "And a voice came from heaven na narinig and said, 'This is my beloved Son, in whom I am well pleased.'" Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya, and that's the beginning, start ng communication, direct communication ng Panginoong Hesus sa kanyang Panginoong Ama because of the Holy Spirit that is in Him. Kaya nung napuspos siya ng Banal na Espiritu, mayroon na siyang connection ngayon sa Ama. Ano man ang sabihin ng Panginoong Ama, yun ang sinusundan niya. Kaya napakagandang pag-aralan ang salita ng Diyos dahil doon natin makikita kung paano ang mga nangyari na si Jesus na anak ng Diyos ay nagkatawang tao. At nung siya nagkatawang tao, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang Diyos, kundi nakinig siya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nasa kanya. Kaya tandaan po natin to, because the Holy Spirit is upon Jesus, ang nangyari, pag makikipag-usap siya sa Ama, it's through the Holy Spirit. Dahil mayroon siyang kapangyarihan. Nasa kanya ang Banal na Espiritu. Kaya, sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya, may kaugnayan ang ating Panginoong Ama dahil sinasabihan siya kung ano ang kanyang gagawin through the Holy Spirit that is in Him. Nasa kanya ang Banal na Espiritu. Siguro yung maipapaliwanag ko ito ng maliwanag sa ibang araw. Tapos sabi nga dito, alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Kasi ang dyablo, siya ang nagbibigay ng sakit, siya ang nagbibigay ng mga bagay-bagay. Kukunin niya yung dapat na para sa iyo kung ito ay hindi tama sa salita ng Diyos. Ang dyablo, ang nung nakalagay sa Book of John 10:10, the devil comes to steal, kill, and destroy.
Pero ang sabi ni Jesus, but I have come, sabi ni Jesus, that you may have life and that you may have it more abundantly. Ang devil came to steal, kill, and destroy. Magnanakaw, mamamatay, at maninira. Kaya walang kabutihan ang ibibigay sa iyong demonyo. Ang demonyo ay gusto ko lang niyang pahirapan, saktan, ayaw niyang magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso. Ngunit ang Panginoong Hesus dumating para maligtas ka doon sa mga bagay na yon. Noong mga panahon na si Jesus ay narito sa ibabaw ng lupa, maraming ang pinahihirapan ng demonyo. Ngunit ang ginawa niya ay gumawa siya ng kabutihan, pinagaling niya ang mga tao, binigyan niya ng kapayapaan sa puso ng mga tao. Lahat ng pangangailangan nila ay kanyang pinagkakaloob sapagkat siya ay dumating dito sa ibabaw ng lupa para maayos ang kalagayan ng mga tao kapag nalaman nila ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa kanila dahil mahal sila ng Panginoong Ama. Sabi ni Pedro, saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. So, ipinapaliwanag ni Pedro kay Cornelius at sa kayong mga kamag-anak at mga kaibigan na may grupo si Pedro na saksi sa ginawa ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo at sa Jerusalem. And then siya ay pinatay nila. Siya ay ipinako nila sa cross. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. So, ito pinatunayan din ito ni Apostle Paul nung sa kanyang libro na sinulat sa Book of Romans chapter 10 verses 9 and 10. Ang nakalagay nga doon, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sa niya, saksi kaming lahat. Tapos siya ay pinatay. Ipinako nila sa cross. Ngunit siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Yan ang sinabi rin ni Apostle Paul na on the third day, Jesus rose from the dead. And then, verse 41, hindi sa lahat ng tao kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. So, hindi lahat ng tao ay nakakita kay Jesus na siya ay buhay after He was raised from the dead ng Panginoon. Kundi yung mga tao lamang. At you will find out sa Book of Corinthians, si Apostle Paul, sinabi niya kung ilang ang mga taong nakakita kay Jesus na siya ay nabuhay dahil kasama nilang kumain, kasama nilang uminom, kasama nila na ibinabahagi ang salita ng Diyos. Kaya ang mga taong yan ay more than 500 people ang mga nakakita sa kanyang siya ay buhay. Inatasan niyang kaming mangaral sa mga tao at magpatutuo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. So, dito pinapaliwanag ni Pedro na si Jesus,
He will judge the living and the dead. At siya rin ang pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, tayong mga may pananampalataya sa Kanya, mga kapatid, ako'y natutuwa na lahat tayo, when the day comes for Him to judge the living and the dead, we will be judged rightly and be taken into the kingdom of God. Mapupunta tayo sa kaharian ng Diyos dahil siya ay ating tinanggap na ating tagapagligtas. Kaya, since siya ang judge, siguradong lahat tayo na may pananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So, it's through His name that all of us will be saved. Kasi it is Him that the prophets are talking about. That if we have faith in Him, if we believe Him, we will receive forgiveness of our sins because of His name. Tinanggap natin na siya na ating tagapagligtas at sa Kanyang pangalan, ang ating mga kasalanan ay napatawad. Dahil siya ang napako sa krus, hindi tayo. Dinala niya sa krus ang lahat ng kasalanan ng tao sa sanlibutan. Verse 44. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Ang mga nakikinig dito, mga kapatid, ay yung mga kamag-anak ni Cornelius, yung kapitan ng Italian Regiment, yung mga kaibigan niya, yung mga member ng kanyang pamilya, at saka yung mga kasama ni Pedro na sumama sa kanya dito sa bahay ni Cornelius. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig na mangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din ng mga hintil, binigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Anong binigay ng Espiritu Santo? Sila ay napuspos. The Holy Spirit came upon each one of them. At nakita mismo ng mga kasamahan ni Pedro kung paano na tinanggap ng mga nandoon sa bahay ni Cornelius ang Espiritu Santo. Silang lahat ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Ngayon, nang dahil dito, si Pedro, ang sabi niya, narinig nila ang mga ito na nagsasalita ng iba-ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin, sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? Ano ba ang kahulugan ng bautismo sa tubig? Mga kapatid, ang bautismo sa tubig ay aligning our faith in the Lord Jesus Christ. Alam ba ninyo na kaya siya binautismuhan sa tubig because
At saka ang bautismo is not yung wisik-wisik na ginagawa sa atin nung tayo mga bata pa na tayo nasa ah, Katoliko na ah, wisik-wisik ang ang pag ano sa tubig. Ito ay immersion, ilulubog ka. Bakit? Ang paglubog sa tubig ng isang tao ay nagpapatunay, nagsisimbolize na ikaw ay patay na. At dahil sa ikaw ay patay na, paglabas mo ay panibagong buhay ka. Dahil sa ikaw ay panibagong buhay, parang nangyari sa ating Panginoong Hesus, siya ay namatay, ngunit noong pangatling araw, siya ay nabuhay with a new life. Bakit? Dahil ang dala niyang kasalanan ay naiwan lahat doon sa krus o doon sa ilalim ng tubig. Ang nangyari ngayon, paglabas ng mga tao, they aligned their faith in the faith of the Lord Jesus Christ. Na sila ay patay na parang kasama ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, nung lumabas sila sa tubig, they have now a new life in Jesus Christ. Kaya, si Pedro, inutos niya na bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo at pagkatapos, ang sabi dito, hiniling kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Kasi gusto nilang maliwanagan kung ano ang symbolism ng baptism. At napansin natin dito na nauna ang pagtanggap nila ng banal na espiritu bago sila ay mabautismuhan sa tubig. Walang nagsasabi sa scripture na kailangan bautismuhan muna sa tubig bago ang mapuspos sila ng banal na espiritu. Walang nakalagay na ganoon. Ngunit dapat sundin natin ang mga sinabi ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung tulad ng sinabi ko sa inyo, sa Matthew chapter 4, I think verse 17, sabi nga ng ating Panginoong Hesus kay John the Baptist, you came that I will baptize you. I am supposed to be baptized by you and not you, and not me baptizing you. Yun ang sinabi ng ano. Ako ang ibabaptize mo, hindi ikaw ang babaptize ko. Yan ang sabi ni Pedro. I mean, ni John the Baptist. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Hesus, permit it be now in order to fulfill all righteousness. Yan ang sinabi ng Panginoong Ama. Na yun ang magiging basihan kung paano na pag sila binaptize, they are aligning their faith with Jesus Christ, na si Jesus died and rose again from the dead on the third day. Tayo naman na mga buhay pa dito, we were dead with our trespasses, and when we get out from the water, we have a newness of life. Yun ang nakalagay sa scripture sa Romans chapter 6. Siguro babasahin ko sa inyo para sa ganun ay maintindihan natin ang sinabi dito.
Ah, ang sabi ay, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa ba tayo mabubuhay sa pagkakasala? Hindi ba nyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan sa makatuwid. Tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung papaano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. So we have a newness of life na parang kapares ni Kristo nung siya nabautismuhan. That's symbolism na we align our faith in the Lord Jesus Christ because yun ang sinabi ng ating Panginoong Ama. Mga kapatid, napakahalaga ang baptism. Alam ko pupunta dyan si Sister Virgie at kung sino man ang hindi pa nababaptize sa inyo, I strongly recommend na sundan nyo yung magpabaptize kayo sa water because that is aligning your faith in the Lord Jesus Christ. Kasi kung nagpabaptize ang ating Panginoong Hesus sa tubig, dapat tayong lahat ay magpabaptize din sa tubig because we want to align our faith in Him. Nakuha ba niyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Ang ating Panginoon, wala siyang itinatangi. Kaya ang lahat ng lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa Kanyang mga kasalanan ay pinapatawad niya. Kasi ang nakikita ng Panginoon ay ang puso ng bawat isa sa atin. At dahil sa nakikita niya ang puso ng bawat isa sa atin, alam niya kung sino yung nagkukunwari at saka alam niya kung sino yung totoo ang kanyang sinasabi na lumalabas sa kanyang mga labi. Tayong mga nanampalataya sa Panginoon, kailangan patuloy ang ating pagbahagi ng magandang balita. At ano yung magandang balita ulit? Ang magandang balita ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Na siya'y dumating dito sa kamunduhan, dito sa mundong ibabaw. Sinabi niya ang dahilan kung bakit siya dumating. At sinabi niya kung ano ang mangyayari sa kanya. At ang lahat doon ay para sa kapakanan natin. At dahil nga doon, mga kapatid, lahat tayo na may pananampalataya sa Diyos dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, ay makakasama natin siya pag dumating na ang sandaling siya ay babalik at sa kanyang pagbabalik, kukunin niya ang kanyang bride. At ang bride niya ay ang simbahan. Tayong mga may pananampalataya sa kanya. At makakasama natin siya ng forever. Walang hanggang kasama natin siya sa kanyang kaharian. Ito ang gustong ibahagi sa atin ngayong araw na ito ng ating Panginoong Ama na sundan natin ang ibinigay sa ating modelo, example ng ating Panginoong Hesus. At patuloy na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos.
At ang pag-ibig ng Diyos, tulad ng nabanggit ko, ay through His Son, Jesus Christ, who became a man and came into this world. Pagkatapos noon, ay siya ay namatay. He died. But on the third day, He rose from the dead. At ngayon, He's sitting at the right hand of the Father, interceding for you and for me. Hindi pa tapos na ang kanyang pagbigay ng kanyang buhay ng dahil sa atin. Ngunit, ang kanyang panalangin ngayon ay para tayo mapalayo sa tukso at magamit tayo bilang kanyang ambassadors na may bahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dahil marami pang tao na kilala ang Diyos, ngunit walang relasyon sa Kanya. At ang pagkakaroon lang ng relasyon sa Kanya ay kung tatanggapin natin o tatanggapin nila si Jesucristo na kanilang tagapagligtas. Kasi walang ibang dumating dito sa mundong ibabaw na nagbigay ng kanyang buhay kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He became man and He died and He rose again from the dead. And us, because we receive Him as Lord and personal Savior, tayong lahat ngayon ay magkaroon na ng buhay na walang hanggan. Kaya, kayong mga nakikinig sa amin tungkol sa magandang balita ng Panginoong Ama, kung ito ay kaunahan yung pagkakataon na marinig nyo ang tinatawag na salvation, yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo, ang dalangin ko po ay tanggapin nyo ang regalo ng Ama. At ang regalo ng Ama ay ang kanyang anak. At manalangin at sumunod sa aking dalangin. Ganito po ang dalangin natin. Panginoong Ama, maraming salamat sa iyo sapagkat sa oras na ito ay naliwanagan ang isip ko tungkol sa pag-ibig mo. Pinadala mo ang iyong anak dito sa mundong ibabaw dahil sa aming mga kasalanan. Siya ay namatay. Kasama niya ang kasalanang aming kasalanang ipinako sa cross. Ngunit pangatlong araw, siya ay nabuhay. At ngayon, siya ay nakaupo sa iyong kanang kamay at nananalangin para sa akin. Ama, tinatanggap ko ang iyong regalo, ang iyong anak na si Jesus na nagbigay ng buhay para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at tulungan mo ako, banal na Espiritu, na mamuhay ng mapayapa at magamit akong isang ambassador ng Panginoong Ama na magbahagi ng tungkol sa magandang balita. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag pinanalangin niyo ang dalangin na yan, kayo po ay tumanggap na ng regalo ng Ama
at kayo, I welcome you in the kingdom of God. At patuloy kayong pumunta sa mga simbahan na papahayag ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos na si Jesus ay anak ng Diyos na nagbigay ng buhay para sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyong pakikinig at salamat sa inyong presensya sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Mayroon po ba tayong mga bisita ngayong araw na ito o na kailangan ng panalangin o nangangailangan ng prayer? Meron po ba? Kung Sound check. Kung wala na ay tayo pong lahat ay tumayo at we'll do the closing prayer and benediction. Hallelujah. Panginoon, salamat sa iyong salita na aming natanggap ngayong araw na ito. Salamat sa iyong mga biyaya at ang iyong mga pagpapala sa aming lahat. Salamat sa mahabang buhay, sa kapayapaan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At sa iyong anak na nag-iingat sa amin upang kami ay hindi magkasala at makakaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa isang Diyos na aming tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon namin sa kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Hallelujah. Dito po nagtatapos ang ating pananambahan at magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon.